Ang kahoy pong ito ay isang mahiwagang kahoy na kamagong na halos umidad na po siya ng mahabang panahon. Masyado nung po siyang maitim. Yan po mga alikabok na yan. Meron po yung isa pang magulang na kamagong. Ito rin po isa. Tignan nyo. Pero iba po talaga yung nasa kabila. Siya ay medyo talagang mas magulang. Ito naman pong isa, tiger po ito eh. Yun, ha? Kaya may dumating din po sa akin ang mga materyales na galing po sa somewhere sa mga lugar na siyempre hindi naman po tinutukoy na mga mountain dweller, yung mga yung mga taga-bundok, hindi naman nila sinasabi ko saan ito nakukuha. Pakikita ko rin po sa inyo yung mga ginagawa ko po ngayon. Ito na po mga kapatid, yung mga tinatabas-tabas ko, may nagdala po sa akin na mga, ito po mga dala nila sa akin, yung mga sinasabi nilang halos sa gilid na ng malaking puno. Ayan po, mga gilid po yan. Ito, no? Kaya ang ginagawa ko po, no, para magamit natin, lahat po ng pinadala nila sa akin, ine-exercise po muna natin ng mga kahoy na yan. Baka may mga nananahan ng mga iba-ibang uri ng iba-ibang uri ng mga espiritu, no? Kaya po pagkatapos po na ma-exercise po yan, ibe-bless po natin at kukonsagrahan ng banal na pangalan ng kataas-taasang Ama, ng Anak at ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Kaya mga kapatid ko, ito po ay isa sa malakas na gamit panlaban po sa mga masasamang engkanto, kapre, mga ano po, no? At saka ito po, nagagamit din po ito na panlaban sa mga kulam, aswang, no? Yung mga gayu-gayuma, tumutunaw rin po ng gayuma ito, mga kapatid ko, no? Okay. Ito po, maganda po kasi ano po siya, yung materials na ito po yung isa sa materials na ginagamit natin na paggawa po ng mga sacramental tools. Sa ngayon, pwede na po rin siya matawag na banal na gamit kasi nga po, na-bless na siya, na-bless na po yan. Kaya ito po, sa abot kaya, no, siguro naman po, dapat nga po ito, madodonasyonan to ng 77 pesos only. 77 lang po. No? Nasa sa inyo kung gawin nyo 100, mas maganda. Joke lang po. Pero 77 po. Halimbawa, dalawa nakuha nyo, di pwede pong magiging 150 mahigit. Ganon. Ang dalawa. Ganun po Pero nasa sa inyo po yun. Ang malaking pong tulong to sa inyo mga kapatid ko. Lalo na po, isa po to sa proteksyon natin laban sa mga masasamang espiritu. Isa po tong kalikasan na nalikha ng Ama at isa po to sa napakaganda na gamit at saka yung mga tao naman po na hindi nila ma-afford yung mga pwede po itong kasangkapan na nasa katawan nyo na wala pong basta-basta makalapit ng mga masasamang elemento. Kasi nga po, konsagrado ito na banal na pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Kaya ngayon po, basta limited lang po ito, yung dumating sa akin, kung naubos na po, siguro po, sana makagawa ako kahit more than mga 200 plus limited lang po. Kung naubos, ewan ko lang po kung meron pa rating sa atin. Pero siguro naman po, yung 70 pesos and 7 pesos, 77 pesos, 77 pesos, tama po ba? Ang halaga po,
ng ating gamit. Pero siyempre po, ang hirap magsukli, di ba? Nasa sa inyo na po, para sa kagaangan po ng ating basta ang mahalaga, pag may dumating sa akin, agad-agad ko pinapakita sa inyo yung bagay. Kaya nga po ito, kung sakaling gagawan ko pa ng iba-ibang gawa ito, pwedeng umabot na po siya ng ng pinakamababa na 1,000, di po pa? Kung makakatulong naman po ako sa inyo para po kahit na mismong itong gamit sa konsagrasyon po ng banal na pangalan ng Ama, magamit nyo rin po ito, no? Para po sa mga pangangailangan nyo. Pwede po sa mga corner ng bahay nyo, lagay nyo. Karagdagan po ng kalakasan ng mga ating proteksyon. Karagdagan lang po yun. Kaya, mahal kong kapatid, nasa sa inyo na po. Okay, ganito po talaga yan, no? Kaya, ako po talaga nagpuputol niyan dito, no? Kaya pasensya na kayo sa itsura ko ngayon, no? Na, yan. Sa itsura ko ngayon, na nakikita nyo, ito po yung mga items na mga ginagawa ko na sa ngayon. Ito, ito po yung kahoy. Kasi akala na iba, kaya nagpakita po, pinakita ko yung mukha ko sa inyo. Baka naman isipin ng iba boses ko lang yun. Nandito po ako sa aking gawaan, sa shop. May maliit na shop po ako dito para dito ko ginagawa yung mga gamit natin, no? Dito ko po pinagagawa ito. Kaya mga mahal kong kapatid, ito po yung mga natatapos na, no? Very rough lang po ito. Kayo na po ang bahala kung gusto nyo liyahin ng konti at saka spray nyo kung gusto nyo butasan. Kasi po, kaya hindi ko siya binutasan ngayon dahil po sagrado siya, ma-bless ko siya, nasa sa inyo na po yun. Pwede nyo naman po itong butasan. Pwede, no? Kasi po, mas maganda po yung kayo na rin na mag-develop nito. Kaya, i-guide ko po kayo mga mahal kong kapatid kung sakaling may mga dumarating sa ating mga gamit na mga very rare. Alam niyo po, napakarami pong uri din ng kamagong, mga kapatid ko minamahal. Marami po, no? Kaya lang po ito, isang higanting puno po ito nung natumba siguro nung century, no? Natumba siya, natabunan, nahukay. Na napakaraming magtutulong-tulong po yung mga treasure hunter po. Yan ang kadalasan mga nakakahukay. Ang ginawa po ng mga treasure hunter, yung nahukay nila, ginawa na lang nila doon, pinagputol-putol nila. Meron sila dala-dala pong machine na talagang doon na nila ikinakat sa bundok. Yung mga naiiwan naman po nila, katulad po mga ganito, hindi na nila kailangan, di ba? Nakukuha po ito ng mga mountain dweller. Yung mga tinatawag natin mangyan, o igorot, o yung mga ganun po, mga ipugaw, nakukuha po nila yan, no? Lalo-lalo na yung mga manggagamot. Alam nila na matibay na kasangkapan yan na pantaboy ng mga masasamang elemento. Lalo-lalo na kung makukonsagrahan po, no? Katulad na may mga pare, no? May mga pamamaraan kami. Kahit po kayo, gagabayan ko po kayo kung paano tayo makakapag-share ng para sa kabanalan ng mga gamit. Kaya po, no? After ma-exorcise po yung mga evil o mga bad spirit sa mga kahoy na to, pag naalis na po natin yan, ibe-bless po ito at kukonsagrahan. Doon po nagkakaroon ng kalakasan ng gamit. No? Hindi po kasi pag nakuha natin yung gamit, may power na. Yung po ang nakakatakot. Pwede may power. Yung po yung binibilin, no? Ng mga nakakaalam. Anong power meron? Power ba ng kabutihan o power ng kasamaan?
Kaya po, pinag-iingatan natin na basta huwag tayong gamit ng gamit. No? Kaya nga po, meron tinatawag na pagbe-bless. Yun po, ha? Kaya minamahal kong kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. At ipakikita ko yung mga gawa ko na pinagawa sa akin ng banal na Espiritu para po sa inyo. Narito po ako, handang maglingkod at magpaliwanag ng katotohanan alang-alang po sa kaligtasan ng ating spiritual na buhay. Magandang umaga po. Mahal na mahal ko po kayo lahat.